sa puso ay magdadala sa iyo sa tiyak na kapahamakan at maaaring mauwi sa kamatayan. Eto. Inumin mo na tong gamot mo. Isabel, pasensya ka na ha. Kung hindi ko na magawang tungkulin ko sa'yo bilang padre de pamilya. Alam ko, nahihirapan ka na rin sa kalagayan natin. Kayo ni Ronaldin, nagiging pabigat patuloy ako sa inyo. Ano ka bang tao ka? Huwag mo intindihin yun. Kaya ko pa naman eh. Hayaan mo, kapag magaling na ako, babawi lang ako sa inyo. Yun ay kung gagaling pa ako, ha? Elmo. Iniisip ko si Ronaldin. Paano na siya? Ang pag-aaral niya. Saka na lang siguro. Kapag nakaraos na tayo, kapag nakaluwag-luwag na. Total, tapos na rin naman siya ng high school. Hindi sapat na nakatapos lang siya ng high school. Paano ng mga pangarap natin sa kanya? Alam mo, nakukonsensya tuloy ako, Isabel. Dahil hindi ko matupad ang mga ipinangako ko sa kanya na pagtatapusin siya sa kolehiyo at maging maestra. Elmo. Pero ayoko siyang biguin, Isabel, dahil ang kabiguan niya, ay kabiguan ko rin bilang ama. Nay? Si Ronaldin. Anak. Ba't gising ka pa? Di ho ako makatulog eh. Pero maghahating gabi na. Hindi ka pa inaantok? Narinig ko po yung pag-uusap ninyo ni Itay kanina. Nay, di ba? Nabalitaan ko naghahanap ng katulong si Don Leonardo at Nyora Lutgarda. Ay, anak. Gusto ko sanang mamasukan sa kanila. Ano? Gusto ko makatulong sa inyo ng Itay. Anak, hindi. Nay, sige na po. Payagan niyo na ako. Kailangan ho natin ngayon ng pera. Lalo na para sa pambili ng gamot ni Itay. Pero... Huwag ho kayong mag-alala. Kaya ko naman ho eh. Gusto ko rin naman ho makaipon. Ronaldin. Kailangan po natin ng pera. Hindi papayag ang Itay mo. Baka sumama ang loob niya. Ako na lang ho ang bahalang kumausap sa kanya. Pero pumayag man ho siya o hindi, desidido na ako. Papasok akong katulong kina Nyora Lutgarda. Hindi, ayoko. Hindi ka magtatrabaho, Ronaldin. Itay! Sundin mo ang sinabi ko. Pasensya na ho kayo. Pero buo na po yung desisyon ko. Sinabi ko lang sa inyo yung balak ko bilang respeto sa inyo dahil kayo ang ama ko. Di ko naman ho ito gagawin para sa sarili ko eh. Pero... Kundi para na rin po sa inyo. Gusto ko makatulong. Dahil nakikita ko nahihirapan na kayo ni Inay. Hindi mo obligasyon na tulungan kami. Anak niyo po ako. Tungkulin kong tulungan kayo sa anumang problema ng pamilya natin. Anak... Pero wag ko kayo mag-alala. Sisikapin ko rin makapag-ipon para maipagpatuloy ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Anak, pasensya ka na. Kung hindi lang sana ako nagkaganito, hindi mo kailangang magsakripisyo. Patawad, anak. Wala ho kayong kasalanan. Alam ko ang mga pagsasakripisyong ginawa ninyo.
Napakabuti niyo pong ama. At mahal na mahal ko po kayo. Ronaldin. Sige ho, aalis na ho ako. Sige, mag-iingat ka. Opo, salamat po, Itay. Oh, anak. Po, bakit po? Wala. Sige po. Sige. Ako, ano ba yung nakita ko? Namamalikmata ba ako? Si Ronaldin ang anak ko. Wala siyang ulo. Ilang taong ka na? 17 po. Batang-bata ka pa. Sigurado ka ba? Kaya mo na magtrabaho? Opo, masipag po ako at mapagkakatiwalaan. Sige, tingnan natin. Pansamantala tatanggapin kita. Dahil gusto ko munang makita kung gaano ka kahusay magtrabaho. Naku, salamat po. Hayaan niyo po, paghuhusayan ko ang trabaho ko at ipakikita ko po sa inyo na hindi ho kayo nagkamali na kunin ako. Hindi ko po sasayangin ang tiwala ninyo sa akin, Nyora Lutgarda. Hindi ho. Gabi na. Ah. Hindi ka pa nagpapahinga? Senyorito Albert, Pahinga ka na. Bukas mo na lang ituloy yan. konti na lang naman ho ito. Tatapusin ko na po. Bukas na. Agahan mo lang ang paglilinis mo. Pero, senyorito... Sige na. Gawin mo na yung sinasabi ko, magpahinga ka na. Pero... Ayoko na sinusuway ako. Ang gusto ko kapag sinabi ko, gagawin mo. Naintindihan mo? Senyorito... Bukas mo na ituloy yan. Dahil... ayoko na papagod ka. Ho? Kumusta naman ang pagtatrabaho mo dito, anak? Hindi ka ba naman nahihirapan? Hindi naman po. Ano po, kumusta na po si Itay? Medyo masama pa rin ng loob. Palagi ka rin niyang iniisip. Nag-aalala siya sa'yo. Ganun ho, par. Nay. Kunin niyo ho ito. Para sa gamot at iba pang pangailangan sa bahay. Anak. Sige na ho. Kapag nagtanong ang Itay, huwag niyo na pong sabihin na sa akin galing ang pera. Sabihin niyo na lang ho, nangutang kayo. O kahit na anong dahilan. Kasi kapag nalaman niya galing sa akin yan, baka lalo lang siya makadama ng awa sa sarili. Ronaldin. Sisihin na naman ang sarili niya. Alam niyo naman ho yun. Paano ka? Ay, huwag niyo na ho akong alalahanin. Ang mas mahalaga ho ay kayo. Lalo na si Itay. At saka ayos na naman ang trabaho ko dito eh. Kaya ko po. Ronaldin! Senyora, sige na ho, Nay. Umino ho kayo. May gagawin pa ho ako eh. Kakaya naman sa kanila. Baka sabihin nagpapabaya ako sa trabaho. Anak. Sige na ho. Ikumusta niyo na lang ho ako kay Itay ho. Sige po. Ang anak ko. Hindi man niya sabihin pero nakikita ko. Nahihirapan siya. Ay sana pala ako na lang ang namasukan. Kawawa naman siya. Ano yun? Ano yung alulong na yun? Nanghaling tapat. Ay, Diyos ko. Bigla akong kinabahan. Anong ibig sabihin nito? Sarap. Sigarilyo. Albert, talaga bang maganda ang katulong ninyo? Huwag mong sabihin sa akin na kursunada mo siya.
Bakit? Ano masama rin? Wala naman. Kaya lang, tol, katulong nyo yun eh. Muchacha, atsay, papatulan mo. Ibang klase sa Erwin. Ha? Hindi pang katulong ang itsura niya. Oh, Kapag nakita mo, pare, Jack, maaakit ka rin sa kanya. talaga ha? Oo. Pero bago mo siya makita, uunahan na kita. Magiging akin siya, tol. Akin lang. Ronaldin. Senyorito, bakit kayo naririto sa kwarto ko? Paano kayo nakapasok? Lumabas na kayo. Lalapas ako mamaya. Ha? Senyorito. Pagkatapos kong gawin ang gusto ko. Ha? Kaya huwag kang maingay. Ha? Halika. Senyorito? Sabi na huwag kang maingay. Gusto mo itara ko sa leeg mong kutsilyo ito? Ha? Senyorito. Higa! At ihahatid kita sa langit. Senyorito. Nakababaliw ka, Ronaldin. Sabel, gising. Nananaginip ka, Sabel. Uy! Elmo, Nananaginip ka eh. Umuungol ka. Nagsisigaw, kaya ginising kita. Elmo, Bakit ba? Elmo. Ano ba na panaginipan mo? Ha? Si Ronaldin, Oh. ang anak natin. Duguan. Ha? At nasa loob ng taol. Ka na umiyak. Hindi ko naman sasabihin kahit kanina nangyari sa atin. Ha? Sa ating dalawa lang yun. Hayop ka. Bakit mo ginawa sa akin ito? Anong kasalanan ko sa'yo? Wala. Wala kang kasalanan sa akin. Gusto lang kita. At yun lang ang dahilan. Huwag kang magsusumbong kahit kanino, ha? Kung ayaw mong patayin kita. Pati na ang mga magulang mo. Sige na. Bihis ka na. Umaga na. Kailangan ko na lumabas ng kwarto mo. Bihis na. Pinaligaya mo ako. Hayop ka. Salamat, ha? Sa ulitin. Hayop. Hayop. Sabel? Oh, Elmo, hanggang ngayon ba? Iniisip mo pa rin ang napanaginipan mo. hindi ako mapalagay. Nag-aalala ako sa anak natin. Puntahan mo kaya siya. Alamin mo kung anong kalagayan ng anak natin. Pero nagbilin siya. Oh, Huwag ko daw muna siyang dadalawin doon. Dahil baka makagalitan siya ng kanyang amo. pero Medyo mahigpit pa naman daw sila. Sabel, Hayaan mo. Susubukan ko pa rin sumilip doon. Pero dapat hindi nila ako makita. Pupuntahan ko ang anak natin. Kahit nasa malayo lang ako. Ang importante makita ko siya na nasa maayos siya ng kalagayan. sige. Dahil hindi rin ako mapalagay.
Ngayon ko lang naisip. Ang tungkol sa nakita ko. Ano? Bakit? Ano bang nakita mo? Hindi ko alam kung may kaugnayan ito sa panaginip mo. Bago umalis ang anak natin para magtrabaho kina Doña Lutgarda, nakita kong anak natin na walang ulo. Ano? Leonardo, Bakit? wala ka bang napapansin sa katulong natin? Wala naman. Bakit? Huwag ka nga manhid. Masama ang kutob ko sa kanya. Ano ang ibig mo sabihin? Nakita ko sila minsan ni Albert na nag-uusap. Oh, anong masama? Iba ang pag-uusap nila. Nagbubulungan sila na parang nagtatalo. Tumigil lang sila nung makita ko. Lutgarda. Sa tingin ko, inaakit niya si Albert. Malandi ang babaeng yon. Baka naman mali ang iniisip mo. Kailan ba ako nagkamali? Alam mo, kapag kinukutuban ako, diba? Dahil ilang beses na rin kitang nahuli na nambababae dahil sa kutob ko. Kaya imposible magkamali ako. Oh, Ay, pero wag siyang magkakamali, Leonardo. Hindi ako papayag na isang katulad niya ang mapangasawa ni Albert. Isang hamak na katulong lang? Subukin niya. Kung hindi, kakaladkarin ko siya palabas ng bahay na ito. Halos isang oras na ako dito sa labas ng bahay ni Nanyora Lutgarda. Pero hindi ko makita ang anak ko. Hindi man lang siya lumabas kahit sandali para makita ko siya. O Diyos ko, ano na kayang nangyayari sa kanya? Sana'y nasa mabuti siyang kalagayan. Gusto ko siyang puntahan sa loob. Pero naiisip ko yung sinabi niya. Mahigpit daw ang kanyang mga amo at ayaw nila nang iniistorbo ang kanilang katulong. Pero paano ko siya makakausap? Ayaw ko namang magkaroon ng problema si Ronaldin. Hindi bale. Magtsatsaga na lang ako dito. Magbabaka sakali akong lalabas siya. At sana'y makita ko ang aking anak. Ma'am Eunice, good afternoon po. Magandang hapon din sa'yo, Mang Indoy. Oh, Si Mama Lutgarda? nasa loob ho. Kanina pa kayo inihintay. Okay, sige, papasok na ako sa loob. Sige ho. Mang Indoy, Ma'am, bakit ho? may nakita ako sa labas. Isang babae na aali-alikid. Bantayan mo. Baka masamang tao yun. Oo, sige ho. Ako na pong bahala sa kanya. Hindi ho siya uubra sa akin. Sino man siya. Hi, Mama Lutgarda. Gusto niyo raw ako makausap? Oo, iha. O sige, maupo ka. Salamat. Pinaunlakan mo ang aking paanyaya. Pwede ba naman ho kung hindi dumating? Ang aking future mother-in-law ang nag-imbita. Bakit nga ho pala? Kumusta na nga pala kayo ni Albert? I mean, ang relasyon ninyo. Wala pa ba kayong balak magpakasal? Yan ho ba ang dahilan ng pag-imbita niyo sa akin, Ma? Aba, matagal na kayo magkasintahan ng anak ko, hindi ba? Kaya nga ako nagtatanong ngayon. Bakit hindi ko si Albert ang tanungin niyo? Kung ako lang, sa totoo lang, wala na hoong dahilan para hindi kami magpakasal. Mahal na mahal ko siya at nakahanda ako anumang oras na alokin niya ako. Ganun ba? Yes, Ma. Sa tagal na ho naming magkasintahan, ngayon ko lang ho yata narinig na nagtanong kayo tungkol sa kasal. Kasi naisip ko lang, hindi na kayo mga bata.
Aba, sayang ang panahon. Mama? Hayaan mo. Mamaya kakausapin ko si Albert. Maganda ka na rin. Para sa nalalapit yung kasal. Ma, ayoko pa ho. Ano bang dahilan at ayaw mo, Albert? Bakit? Huwag mong sabihin sa akin naghahanap ka pa ng iba. Ano bang ayaw mo kay Eunice? Maganda naman siya, may pinag-aralan. At higit sa lahat, mayaman din na tulad natin. Ano pa bang hinahanap mo? Pero ma... Ay, nako, wala na pero. Nag-usap na kami ni Eunice. At nangako ako sa kanya, magpapakasal kayo sa lalong madaling panahon. Ano yun? Si Ronaldin. Ha? Ano yung bumagsak? Neural Garda! Indoy! Senyorito Albert! Bakit? Ano yung narinig namin? Si Ronaldin ho, bigla na lang natumba at nawala ng malay tao. Ano? Leonardo, bakit pinasama mo pa si Albert sa paghatid sa ospital sa babaeng yon? Sana yung driver na lang natin. Katulong natin siya, Lutgarda. Ihahatid lang siya ni Albert at pagkatapos si Indoy na maiiwan doon. Sana pinatawag na lang natin yung mga magulang niya para sila nang magasikaso. Ano ka ba? Emergency yun. At kailangan siya maihatid kaagad sa ospital. Paano kung mapahamak siya dito sa bahay natin? Anong sasabihin natin sa mga magulang niya at sa mga tao? Ay, nawalan lang siya ng malay tao, Leonardo. Bakit ba masyado ka nag-aalala sa kanya? Baka naman. Ano? Baka ano? Baka pinagnanasaan mong katulong natin. Kaya ka nagmamalasakit sa kanya. Ano? Ang dumi ng isip mo. Kilala kita, Leonardo. Sa palagay mo ba magagawa ko yun sa sarili kong pamamahay? Bakit hindi? Lalaki ka. At may kutob ako. May gusto ka sa babaeng yon. Ano? Mali ba ang iniisip ko sa iyo? Sagutin mong tanong ko. Mali ba ako, Leonardo? Hindi mo nakita't nakausap ang anak natin. Hindi, Elmo. Matagal ako naghintay sa labas. Nang makasakaling makita ko siya. Pero bigo ako. Kanina habang wala ka pa, may napansin ako dito sa bahay natin. Ha? Anong napansin mo? May malaking asong itim na nakatanaw sa labas ng bintana. Hindi kalayuan sa atin. Ano? At umaalulong ito na para bang nakapangingilabot at pulang-pulang kanyang mga mata. Elmo. Bakit ganito, Sabel? May nagbabadyabang masamang mangyayari sa pamilya natin? May mapapahama kaya sa atin? Ano na nangyari, Albert? Nasaan ang katulong natin? Nasa kwarto niya. Anong sabi ng doktor? Anong sakit niya? Wala ka. Wala? Bakit siya nawala ng malay tao at nagsusuka? Buntis ho si Ronaldin. Ano? Buntis? Paano? Sinong ama ng pinagbubuntis niya? Ha? Sino? Ako, ma. Ano? Diyos ko, dumulas ang baso sa kamay ko. Anong? Diyos ko. Sa labas sa bintana, may itim na aso. Napakalaki. Papalapit dito. Diyos ko. Hindi! Elmo, may aso. Ayun, sa labas sa bintana. Napakalaki. Aso? Nasaan? Ayun! Saan ba? Nawala ang asong itim.
Ito. Inumin mo muna itong tubig. Ayan. Halika. Doon tayo sa harap ng altar. Magdasal tayo. Hilingin natin sa Diyos sa sana. Ilayo niya tayo sa kapahamakan. Ang pamilya natin, tanging yun lang ang sandatang pwede nating sandigan sa mga oras na ito. Elmo, inaalala ko si Ronaldin. Baka may nangyayari na sa kanya. Hayaan mo, dadalawin natin siya. Kahit pa magalit ang mga amo niya, pupuntahan natin si Ronaldin. Hindi rin ako matahimik sa nararamdaman ko. Pero kalmahin mo muna ang sarili mo at unahin natin ang paghingi ng proteksyon sa Panginoon. Halika na, doon tayo sa altar. Oo, tayo na. Walang hiya ka! Halika! Halika! Nasasaktan po ako. Talaga masasaktan ka! Malandi ka! Inday! Bakit po? Tawagin mo si Albert. Ihanda mong sasakyan. May pupuntahan tayo. Bilisan mo! Opo! Makikita mong babae ko! Makikita mo! Saan ang punta natin, ma? Susolusyonan natin ang problema mo. Nyora. Tumahimik ka! Ambisyosa ka! Inday! Itigil mo doon sa kabilang kanto. Opo. Ma, sino pupuntahan natin dyan? Ang hilap na magtatanggal sa batang nasa sinapupunan ng malanding babaeng ito. Oh? Hindi. Rico, tama na po. Tama na. Station mo na lang, Iha. Sandali lang ito. Ayan. Malapit na. Ito na. Ayan. Ayan. Natanggal niya. Sabi ko naman sa'yo, sandali lang to eh. Wala ka ng problema. Iha. Hindi! Wag! Iha! Ano nangyari? O ano? Ha? Tapos mo na bang alisin ang nasa sinapupunan niya? Noralot gada. Oh, bakit namumutla ka? Wala na siya. Ano ibig mo sabihin? Hindi niya kinaya. Patay niyang katulong niya. Ma, ano gagawin natin ngayon? Albert, tumahimik ka. Nag-iisip ako. Pero ma... Tawagin mo si Indoy. Oh, Bilisan mo! oo. Tama ang naisip ko. At sigurado, hindi kami mapaghihinalaan. Nyora Lutgarda. Halika. Bakit po? May pagagawa ako sa iyo. Ano ho yun? Kunin mo ang bangkay ni Ronaldin. Ilagay mo doon sa gitna ng kalsada. Nyora Lutgarda, bakit ho? Oh, damay ka rin dito. Kaya kailangan natin gumawa ng paraan. Anong gagawin ko? Eh, sagasaan mo! Ho? Iisipin ng mga tao na biktima siya ng hit and run. Palalabasin natin na naglayas siya. Kaya yun ang sinapit niya. O anong pa gawin mo na, Indoy, ngayon din? Kawawa naman siya. Pero wala akong magagawa. Tsak na madadamay din ako kapag hindi ko sinunod si Nyora Lutgarda. Baka makulong ako. Kaya patawarin mo ako, Ronaldin. Kung gawin ko man ito, may pamilya akong binubuhay at ayokong pabayaan sila. Sasagasa ako ng paulit-ulit ang kanyang katawan. Ronaldin, patawarin mo ako. Patawarin. Elmo, naririnig mo ba ang alulong na yon? Oo, Sabel. Nakapangingilabot.
Ano kayang ibig sabihin nito? Ay, Elmo, tingnan mo. May lumilipad na malaking itim na paru-paro. At dumapo sa dingding. Ay, Diyos ko. Lalo akong kinilabutan. Isabela. Hindi kaya may masamang nangyari sa ating anak. Arikoy, panayan tong gamo Parang uhaw na uhaw ka. Ano ba nangyayari sa'yo? Tingin ko, balisang-balisa ka. May problema ka ba? Malaki, Erwin. Ha? Di ko alam kung ano gagawin ko. Parang malaki nga yata ang problema mo. Pwede ko bang malaman? Erwin. Nakahanda naman ako makinig. Malay mo, makatulong ako. Hey! Sabi ko na nga ba kayo nakita ko eh? Eunice. Wait! Seryoso yata kayo, Albert? Umiiyak ka ba? No. Bakit naman ako iiyak? Nakarami na kasi ako ng nainam kaya akala mo umiiyak ako. Are you sure? Oo naman. Okay. Sinabi mo eh. Can I join you guys? Eunice. Sure. Sige. Thanks. Albert, honey, nakausap ko nga pala ang mama kanina. Nalungkot ako sa ibinalita niyo sa akin. Huh? Patay na pala ang katulong niyo? Dahil naglayas siya at na-hit and run kanina lang. Ano? Napakawalang puso naman ang may gawa nun sa kanya. Kawawa naman si Ronaldine. Eunice? Ano bang dahilan? Bakit naisip ni Ronaldine na maglayas sa inyo? Meron ba siyang problema o naging problema kayo sa kanya? Ha, Albert? Ngayon yata kita nakitang nagbasa ng dyaryo. Leonardo, ginulat mo naman ako. Ginulat kita? Oo, bigla ka kasing lumapit. May kailangan ka? Wala. Pero sa labas may naghihintay sa'yo. Ha? Sino? Ang mga magulang ni Ronaldine. Ha? At may kasama sila mga pulis. Hindi ko maintindihan kung bakit nagawa ni Ronaldine ang maglayas. Oo nga, ako rin. Masipag siyang bata, mabait. Kaya nga nagtataka ako kung bakit niya naisipan yun. Kawawa naman lang anak ko. Mrs. Huwag ho kayong mag-alala. Ginagawa ho namin ang lahat para maresolba ang kasong ito. Pero sa ngayon, hintayin muna natin ang resulta ng autopsy. Oh. Autopsy? Oho. Oh. SOP ho yun. Ang medico-legal lang po ang makapagsasabi kung ano po ang totoong ikinamatay ng biktima. Pero malinaw naman, hindi ba? Nasagasaan siya. At yun ang kinamatay niya. Oo. Maaari. Pero tulad ho ng sinabi ko, Mrs., ang medico-legal lang po ang makapagsasabi nun. Ganon? Kung ganon pala. Madaliin nilang pag-autopsy sa bangkay ni Ronaldine. Ganon na nga ho. Hayaan nyo. Kakausapin ko ang medico legal. Sargento, samahan mo ako. At sasabihin kong agad nilang ilabas ang resulta ng kanilang eksaminasyon. O ano, kumusta? Ano ang resulta ng pakikipag-usap mo sa medico legal? Mabuti. Nangako naman siya sa akin na gagawin ang gusto ko.
Ganun ba? Oo. Ay, pagod na ako. Gusto ko muna magpahinga. Diyan ka na muna, Leonardo. Nagtataka lang ako. Bakit bigla yata nagkaroon siya ng malasakit kay Ronaldin? Parang hindi siya ang asawa ko. Ano kaya ang dahilan? Bakit niya ito ginagawa sa pamilya ng mga tinatawag niyang hampas lupa? Ayan. Malapit ko nagmatapos ang paglilinis ng kotse. Ay, makapagpapahinga na rin ako. Ano, bakit biglang gumalaw ang wiper ng sasakyan? Umandar ang makina. Ano, may tao sa loob ng sasakyan. Sino kayo? Hindi. Si Ronaldin. Ay, nako, Indoy. Ano bang sinasabi mo? Liwanagin mo nga. Your Lutgarda, si Ronaldin. Oh. Nakita ko siya. Pinaandar niya ang makina ng sasakyan. Ano? Oo. Duguan ang kanyang mukha, Senyora. At napakatalim ng tingin niya sa akin. Guni-guni mo lang yun. Hindi yung totoo. Senyora, ilang beses ko kong kinusot ng mga mata ko. Pero siya at siya pa rin ang nakikita ko. Ay, kung talaga, Indoy, tinatakot mo ako. Pero wala naman ako nakikita sa loob ng sasakyan. Hindi ko kayo tinatakot. Minumulto niya ako. Hindi totoo ang multo. Senyora, Patay na siya, Indoy. At ang patay, hindi na nagbabalik. Yan. Ano yan? Senyora, tignan ninyo. Biglang nabasag ang windshield ng sasakyan. Ano? At tignan niyo ang hood ng kotse. May nakasulat. Parang sulat mula sa dugo. Magbabayad kayo. Senyora. Sino may kagagawa nito? May nananakot sa atin! May nananakot sa atin, Indoy! Galing dito ang pulis na nag-iimbestiga sa kaso ni Ronaldin. Lumabas na raw ang autopsy report na isinagawa sa bangkay. O, anong resulta? Lumabas na totoong namatay sa pagkakasagasa si Ronaldin. Kaya lang, ang malungkot, hindi pa rin matukoy ng mga otoridad kung sino ang responsable sa nangyari sa kanya. Mabuti. Ano sinabi mo? Mabuti? Ano? Tama ba narinig ko? Ang ibig kong sabihin, mabuti naman at tinupad ng medico legal yung pangako niya sa akin. Pero, nalulungkot din ako dahil hindi pa nahuhuli ang salarin. Ay, sana'y makonsyensya siya. At kung totoo man na nagbabalik ang kaluluwa ng mga namatay, huwag sana siyang patahimikin ni Ronaldin. Naku, hindi ako dalawin ng antok. Hindi maalis sa isip ko si Ronaldin. At ang nakita namin, Indoy. Gusto kong isipin, guni-guni lang namin yun, pero paano? Ang telepono. Ay, sino kaya ito? Hello? Mama Lutgarda, kumusta ho kayo? Eunice? Ako nga ho. Naabala ko ba kayo? Hindi naman. Ay, kailangan ko nga talaga ng makakausap. Mabuti nga tumawag ka. Anong naririnig ko yun? Parang iyak ng sanggol. Mama? Ang lamig ng hangin. Hello? Anong? Sanggol? Ay, saan galing ito? Paano nagkaroon ng sanggol dito sa kwarto ko? Ma? Are you still there? Ay, naku. Bakit may sanggol dito? Diyos ko! Salbahin kayo! Bakit biglang nag-ibang anyo niya? Mukhang maliit na impacto!
Mapalapit sa akin! Mamamatay ka! Wag! Hindi! Wag! Naputol na ang linya. Ang mama, bakit siya nagsisisigaw? Parang takot na takot. At ano yung sanggol na sinasabi niya? Anong nangyari kay Mama Lutgarda? Bilisan nyo, tulungan nyo kami! Nurse! Tawagin nyo, doktor, madali kayo! Dalihan nyo! Baka kung mapano lang, mama ko! Ma! Ma! Albert, kumusta na siya? Anong lagay ng mama? Ino-obserbahan pa rin siya ng doktor. Inaatake na pala siya sa puso habang kausap ko siya kanina. Sigaw siya ng sigaw na parang takot na takot. Ha? Narinig ko, may sanggol daw sa loob ng kwarto niya. Ano? Ilang taon na ba ang mama? Bakit mo na itanong? Kasi baka nasa edad na siya at nag-uulyanin na. Ano? Naisip ko lang naman. Ano sa palagay mo? Hindi nga kaya? Ha, Albert? Ay, salamat naman, senyorito. At nakabalik na si Nyora Lutgarda. Halika, tulungan mo. Oo. Ikaw na magtulak ng wheelchair niya papunta sa kwarto nila ng papa. Oo, akin ho. Senyorito, bakit tulala pa rin siya? Normal lang daw yan, sabi ng doktor. Hayaan lang natin siya makapagpahinga. Ano ho bang sakit niya? At bakit siya nawala ng malay tao? Bakit ba ang dami mong tanong? Gawin mo na lang yung pinagagawa ko sa'yo. Oo. Senyorito. Oh, ano na naman? Isa na lang ho. Nasaan ho ba si Don Leonardo? Pumunta muna sa opisina niya. At may kakausapin daw siyang kliyente. Ganun ho ba? Senyorito. Ano? Hindi na ako magtatanong pero may sasabihin lang ako sa inyo. Sige. Sabihin mo, ano yan? Si Aling Marta, yung naglaglag sa anak niyo ni Ronaldin. O bakit? Ano si Aling Marta? Patay na ho siya. Ano sinabi mo? Paano siya namatay? Sabi ng mga nakakita, nagtatakbo daw ito na parang takot na takot. Kaya siya nabundol ng sasakyan. Ha? Pero bago siya nabundol, may isinisigaw daw siyang pangalan ng isang babae. Pangalan ng babae? Oo. At alam niyo ho ba kung anong pangalan ang sinabi niya? Ano? Ang pangalan ni Ronaldin. Ronaldin, anak? Siya ho ang apo ninyo, Itay. Ha? Kaya lang, hindi nyo na siya makakasama. Sayang, Itay. Sayang. Ronaldin, anak. Panaginip. Napanaginipan ko si Ronaldin. May hawak siyang bata. At sinasabi niyang apo namin yun. Sinong sanggol na yun? At anong ibig ipahiwating ng panaginip kong yun? Ano? Umiinom ka na naman? Pasensya ka na. Pinapasok na ako ni Papa. Sabi niya, narito ka nga raw at naglalasing.
Ba, narito ka. Gabi na. Bakit? Ayaw mo bang binibisita kita? Nag-aalala lang ako sa'yo. Wala kang may tutulong sa problema ko. Albert, kung ano man ang problema mo, problema ko na rin yun. At hindi kita maaaring pabayaan. Talaga? Ang mamalot garda bang iniisip mo? Hindi. Albert, Kung sakali ba sabihin ko sa'yo, maunawaan mo ako. oo naman. Mahal kita. Gusto mo ba talaga malaman kung anong problema ko? Oo. Now tell me. Alam mo bang hindi totoong hit and run ang kinamatay ni Ronaldin? Huh? Namatay siya dahil sa kagagawa namin ni na mama. Wait. Anong ibig mo sabihin? Nabuntis ko siya. Pinalaglag namin yung bata. Kaya lang, minalas siyang mamatay. What? Binayaran lang ni mama ang medico-legal, pati na yung polis na nag-iimbestiga sa kaso. Kaya lumabas na hit and run ay kinamatay niya. Pinalabas lang namin yun. Inutusan ni Mama Sindoy na sagasaan ang bangkay ni Ronaldin para lumabas na iyon ang ikinamatay niya. Hindi. Ewan ko ba kung bakit pumayag ako sa gusto ni Mama. Gusto kong pagsisiya ng gabi yun. Dapat pinigilan ko si Mama, Eunice. Mahal ko si Ronaldin. Iba ang naramdaman ko para sa kanya. At sana mapatawad niya ako. At sana ikaw rin. Patawarin mo ko kung pinaasa kita. Hayop ka! Hayop kayo! Mga kriminal! Mga mamamatay tao! Hayop! Hindi ako makatulog. Kaya tama lang na narito ako sa labas at nagpapahangin. Ay, ang sarap ng hangin. Ang lamig. Anong... Mang Indoy. Si Ronaldin. Wala kayong awa. Pinatayin niyo ako. Pati na anak ko. Kaya kailangan mo rin mamatay. Papatayin kita. Ronaldin, patawarin mo ako. Sinunod ko lang ang utos ni Yora Lutgarda. Hindi ko gustong gawin yun sa'yo. Magbabayad ka, Mang Indoy. Mamamatay ka! Hindi! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Huwag! Huwag! Ano? Sinabi niyo pa? Patay na si Indoy. Oo. Nasagasaan siya ng kotse kagabi. Sinubok pa sana siyang dalhin ng mga tao sa ospital, kaya lang hindi na siya umabot ng buhay. Siguro dahil grabe naging pinsala niya sa katawan. Ha? Sayang. Matagal na rin siyang nanilbihan dito sa atin at hindi na rin iba ang turing ko sa kanya.
Namumutla ka, Albert. Papa, saan ho ba nakaburol ngayon si Mang Inday? Sa bahay nila. Alis muna ako, pa. Saan ka pupunta? Albert! Hindi na ako pinansin. Saan kaya siya pupunta? Sa burol kaya ni Indoy? Kumusta kayo, Nyora Lutgarda? Ronaldin, Nakahanda ka na ba sa iyong kamatayan? Ronaldin, patawarin mo ako. Nagsisisi na ako sa ginawa ko. Hindi sapat ang pagsisisi mo, Nyora Lutgarda. Hindi ako matahimik sa kinalalagyan ko. Kamatayan mo lang ang makapagpapatahimik sa akin. Kayo ng anak mo. Wag! Mababawa ka. Wag mo akong papatayin. Patawarin mo kami. Huli na para magsisi ka, Nyora Lutgarda. Ang wheelchair ko! Mag-isang kumikilos at papalabas ako sa pintuan ng bahay. Humanda ka na sa iyong kamatayan! Ano? Ang bilis ng andar ng wheelchair ko! Hey! Bumukas ang gate! At doon patungo ang wheelchair! Ano? Lalo pang bumilis! Hindi! Saklolo! Tulungan niyo ako! Hindi! Albert! Yanado! Tulong! Magkakasama-sama na tayo, Nyora Lutgarda! Papalabas na ako ng kalsada! May paparating na kotse! Mabubundol ako! Mabubundol ako! Lutgarda! Lutgarda! Diyos ko! Asawa ko! Lutgarda! Lutgarda! Wala na, Mama. Nasagasaan siya ng kotse, Albert. Pare, Ako nang susunod, Erwin. Mamatay na rin ako. sa ginawa mo ngayon, baka sakali mapatawad ka niya, Albert. Sana nga. Ayoko pang mamatay. Kahit mabulok ako rito sa bilangguan, kaya ko magtiis. Huwag niya lang akong papatayin. Naawa ko sa iyo, Tol. Gusto kitang tulungan pero wala akong magagawa. Ipagdasal mo ako, Tol. Hilingin mo sa Diyos na sana mapatawad ako ni Ronaldin. Yun lang ang may tutulong mo sa akin. Sige, gagawin ko. Pwede ko rin gawin yun sa iyo, Albert. Elizabeth. Sapat na ang buhay ng mama mo, ni Indoy, at ng hilot na yon para maging kabayaran sa buhay ni Ronaldin. Elizabeth. Ito pala ang kahulugan ng mga panaginip namin ni Elmo. Ito pala ang ibig niyang ipahiwatig sa amin. Masakit ang ginawa niyo. Sinayang niyo ang buhay ng aking anak dahil sa pagkamakasarili niyo. Nagsisisi na ho ako. Wala nang magagawa ang pagsisisi mo, Albert. Hindi na maibabalik pa ang buhay ni Ronaldin. Pero huwag kang mag-alala. Ihihingi kita ng tawad sa kanya. Sana lang pakinggan niya ako. Dahil mas gusto kong makita ka sa kulungan na nagdurusa. Nalalasap niyo na ang kabayaran
sa krimeng nagawa ninyo. Mabulok ka sa bilangguang yan, kriminal! Anak, naririto ako ngayon sa harap ng iyong puntod. Nakikiusap ako sa iyo. Tama na. Tigilan mo na ang paghihiganti. Hayaan mo na si Albert. Alam ko naririnig mo ako. At sana'y pagbigyan mo ako. Narinig kita, Inay. At pagbibigyan kita. Ronalyn! Ronalyn, anak! Magpakita ka sa akin. Gusto kitang makausap. Ronalyn! Anak ko! Nangyaring sinabi ni Aling Sapel. Walang Ronaldin na nagpakita sa akin. Ibig sabihin, mabubuhay na ako ng matagal at magsisisi habang pinagdudusahan ko sa kulungang ito ang kabayaran sa aking kasalanan. Salamat. Sana matahimik na siya ng tuluyan. Saan man siya naroon. Pati na ang aming anak. Ha? Tahan na, anak. Kasama natin ang papa. Ha? Ronaldin? Sa inyong palagay, matatahimik ba si Albert sa kanyang kinalalagyan? Walang masama dahil kasama naman niya ang kanyang mag-ina sa loob ng piitan habang siya'y nabubuhay. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na piling na magatang ang kabayaran sa isa na naman gabi ng lagi.